May gusto kang bahay, pang-retirement fund at emergency savings, sabay-sabay. Pero paano mo ibabalanse ang kita mo kung lahat yan kailangan mong pag-ipunan? Kung isa ka sa maraming Pilipino na maraming pangarap pero iisa lang ang sweldo, malamang relate ka dito. Yung tipong sinisimulan mo lahat pero sa huli parang wala talagang natatapos. Nagsisimula kang mag-ipon para sa pangarap na bahay pero biglang may dumating na unexpected bill at ubos agad ang naipon. O kaya naman, nag-i-invest ka para sa iyong future pero napagtanto mo na wala ka palang emergency fund para sa biglaang pangangailangan. Ang resulta, nakaka-overwhelm, nakakalito at pakiramdam mo walang nangyayaring progreso. Imbis na mapunta sa frustration, bakit hindi natin subukan ang isang mas matalinong diskarte? Huwag kang mag-alala dahil ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 diskarteng paraan kung paano mag-budget ng kita kapag marami kang investment goals. Ready ka na bang bigyan ng direksyon ang bawat piso mo? Tara, simulan na natin! Una sa lahat, ilista mo ang lahat ng goals mo at i-prioritize. Tandaan, hindi lahat kailangang pagsabay-sabayin. Kailangan mong maging strategic. I-rank mo ang mga pangarap mo base sa kanilang urgency. Alin ba ang pinakakailangan mo ngayon? Halimbawa, ang emergency fund ang dapat na top priority mo. Ito ang iyong financial safety net. Kapag may sapat ka ng emergency fund, saka mo isunod ang medium-term goals mo, tulad ng down payment sa bahay o kotse, na karaniwang inaabot ng 3 hanggang 5 taon. At panghuli, ang iyong long-term goals tulad ng retirement fund. Sa pag-prioritize, nagkakaroon ka ng focus at mas malinaw na plano. Pangalawang diskarte, gamitin ang 60-20-20 rule. Ito ay isang simple pero epektibong paraan para hatiin ang iyong kita. 60% ng sweldo mo ay mapupunta sa iyong needs. Ito yung mga bayarin, pagkain at pamasahe. Mga bagay na hindi mo pwedeng hindi gastusan. Ang susunod na 20% ay diretsyong mapupunta sa iyong savings at investments. Ito ang pondo para sa mga pangarap mo. At ang natitirang 20% ay para sa iyong wants or mga luho at pwede ring maging buffer fund para sa mga hindi inaasahang gastos. Ang ganda dito, habang lumalaki ang income mo, pwede mong i-adjust ang porsyento at mas palakihin pa ang para sa investments. Pangatlo, at ito ang paborito ko, create sub-accounts. Para hindi magkahalo-halo ang pera mo, gumamit ka ng iba't ibang digital banks. Napakadali na nitong gawin ngayon. Halimbawa, pwede mong ilagay ang emergency fund mo sa GSave dahil madali itong i-access. Ang pondo para sa investments mo, ilagay mo sa isang high-yield savings account tulad ng Cbank. At para sa pang-araw-araw na bayarin, gamitin mo ang Maya. Sa ganitong paraan, bawat account ay may sariling purpose at mas madali mong makikita kung nasaan na ang bawat goal mo. Pang-apat na diskarte, i-automate mo lahat. Ito ang game changer. Sa araw mismo ng sweldo, mag-setup ka ng automatic transfers mula sa payroll account mo papunta sa iyong iba't ibang savings at investment accounts. Bakit? Dahil inaalis nito ang tukso na gastusin muna ang pera bago ka pa makapag-ipon. Out of sight, out of mind. Kapag naka-automate na, hindi mo na kailangang isipin pa. Ang pag-iipon ay nagiging effortless at consistent. At ang panghuli, pero hindi dapat kalimutan, i-review mo ang budget mo every 3 months. Ang financial planning ay hindi isang one-time, big-time na gawain. Ito ay isang living plan na kailangang mag-adjust kasabay ng mga pagbabago sa buhay mo. Baka may goal ka na natapos, o baka may bagong pangarap na dumating. Tignan mo kung ano ang gumagana at ano ang hindi. Baka kailangan mong dagdagan ang alokasyon sa isang goal o bawasan sa iba. Ang regular na pag-review ang magsisiguro na nananatili kang on track sa lahat ng iyong mga pangarap. Ayan ang 5 diskarteng paraan para ma-manage ang iyong pera kahit marami kang financial goals. Hindi mo kailangang ma-stress. Ang kailangan mo lang ay isang malinaw na plano, disiplina at tamang tools. Sa susunod nating video, mas lalaliman pa natin ang usapan. Pag-uusapan natin, paano palaguin ang ipon gamit ang tamang investment mix.
Kaya kung ayaw mong mahuli, siguraduhing mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Mag-iwan ka rin ng comment sa ibaba kung anong goal ang pinaka-priority mo ngayon. Remember, follow Money Smart PH para ang bawat piso mo may direksyon at silbi. Hanggang sa muli!